Hello, magandang araw po lahat sa ating mga kaibigan. So ngayon gagawa tayo ng homemade burger. So mayroon akong parsley, mayroon akong mint, at mayroon akong rosemary. Hinugasan ko na po yan mga kaibigan. Pagkatapos po natin itong hugasan, slice lang po natin ng maliit para ito ay maging masarap po sa ating burger. At naghiwa na pala ako dyan ng shallot. Pwede rin kayo gumamit ng red onion. Pwede nyong i-mince, pwede nyo rin siyang food processor o depende po sa inyong mga kaibigan. So gawin na natin sa food processor para mas madali. Pagkatapos niyan, ilalagay na po natin sa ating beef. Ayan, ilagay na po lahat natin yung mga ingredients natin. Maglagay po tayo dyan ng asin at saka paminta at saka white pepper. Kung ano pong panglasa nyo dyan, pwede po yan mga kaibigan. At i-mix na po natin yan mga kaibigan. Pagkatapos magkuha po tayo ng isang itlog. Ilagay lang po natin dyan at saka imasa po natin mga kaibigan para mag-mix po ng ating mga ingredients. Pwede rin kayong kumuha ng parchment. Pwede rin kayong maglagay sa plato. Magkuha lang kayo ng isang palad nyo na karne. Pagkatapos gawin yung bola-bola at saka i-form nyo lang po sa plato o ano pong mayroon kayo dyan. Ito ang sekreto ng paggawa ng homemade burger. Kaya kung mayroon kayong beef, ito na lang po gawin nyo. Huwag na kayong bumili sa labas. Charing. At natapos na po natin gawin yan lahat mga kaibigan. Takpan po natin yan ng plastic. Depende po kung anong plastic ang gamitin nyo. Kung wala kayong plastic, pwede nyo rin takpan ng plato. At pagkatapos ilagay po natin sa ref ng 30 minutes para mag-sit po yung ating burger at saka maganda tingnan. Pagkatapos ng 30 minutes, takpan na po natin siya. At pagkatapos, i-transfer na po natin sa aking baking plate at saka i-oven na po natin siya ng 30 minutes din po mga kaibigan. Para sa palaman sa ating burger, maghiwa na po tayo ng kamatis. Maghiwa na rin po tayo ng onion. Depende po sa inyo kung anong gagamitin yung onion. Ginaganyan ko po yan mga kaibigan dahil serve as yourself ang ginagawa ko yung burger. So pagkatapos, mayroon tayong olives. Kung walang olives, depende na rin po. At meron tayong cheese, syempre ang cheese na nagpapasarap. At nagugas na rin po tayo ng ating litos na para pampakrispy sa ating burger. Para naman po sa ating salad, nanghiwa na po ako ng cabbage dyan. Depende kung anong cabbage ang gagamitin yung mga kaibigan. At pagkatapos nun, nag-shredded na rin po ako ng carrots. Pwede rin slice nyo yung carrots kung wala kayong pang shredded. At saka nag-shredded na rin po ako ng ating cucumber. Kung wala kayong pang shredded, pwede na rin hiwain nyo yun mga kaibigan. Pre-cook ko pala muna yan mga kaibigan ng ating cabbage at carrot dahil gusto yan ng mga amo ko. Ayaw nila ng raw na kumain. So sinala na po natin dahil na pre-cook na po siya. Sa ating bowl, maglagay na tayo ng ating cucumber at ilagay na rin po natin yung ating cabbage at carrot. O diba kakaiba? Para naman po sa sauce, maglagay tayo ng isang kutsarang mayonnaise, isang kutsarang yogurt, at maglagay kayo ng kalahating kutsara ng ating honey. Kung walang honey, pwede rin gumamit kayo ng powder sugar at saka i-mix na po natin yan mga kaibigan. Pagkatapos maglagay po tayo ng konting vinegar. Anong vinegar pwede dyan mga kaibigan. So, pagkatapos naglagay tayo ng sesame seed. Kung walang sesame seed, pwede na wala. At saka ilagay na po natin sa ating salad. O, diba? Napakasarap na, kakaiba at simple pa. At masustansya pa. O, diba? Saan ka pa? Dito ka na. At naglagay tayo ng fine nuts. Kung walang nuts, pwede na din. Depende rin yan po sa inyo mga kaibigan. So, ayan, nagawa na po ako ng ating buns para sa ating burger. Ininit ko na po yan mga kaibigan para mas masarap. O, diba? At ito na ang ating burger na tinatawag namin na serve as yourself. Tara, kain na po tayo. Maraming salamat po. And God bless you all. Hanggang sa muli. Bye-bye.